months, O Lord, dahil na po namin pagmamulaan at pagmulaan niyo po kami. Sa magitan ng iyong Holy Spirit, O Lord, pinaunawa niyo po sa amin na hindi kami pumunta rito sa panambahan kanino, pagpus sa inyo lang po. Pinaranasan na sa amin na habang kami pumupunta rito sa iyong panambahan sa amin ang ganda. Dahil tinupos po kami ng dakilang ng pagpus. Salamat at hindi naagaw ng makamundong bagay ang tayo dapat nasa sa inyo. Salamat at muli kami dinala niyo rito ang aming mga pamyapak. Patuloy na pinalalambot niyo po ang aming mga matitigas na po matitigas na po. Bagamat hindi po lingid sa iyong kalaman, may mga kapatiran kami nagagamit isip na hindi mapigil ang kanilang dila sa pagsasalita ng masama sa kapwa namin mananampalatay. Lord, bukal po namin binabanggit sa inyo, tuluyan, alisin, gawa, nisita sa bawat isa sa amin. Sabi ko, Lord, ingatan ninyo ang inyong mga dila pag-broadcast ng masamang salita. Lord, pinawanawan niyo po sa ang dila ay nakakamatay. Yes. Lalo na kagabi. Isang kaluluwa namatay. Dahil sa napakinggan sa mga salita sa kapwa niya mananampalataya. Lord, useless po ang punta namin dito sa Panambahan. Kundi man lang lumirima sa aming mga puso isa pang kaluluwa. Ang mga mensahe, gaano mang kagaling ang pinakatayo mong pastor rito. Useless po ang lahat, Lord. Karapatan po namin hingin po sa iyo. Mag-work ang Holy Spirit po sa mga patuloy palambutin ang anak. Lord, tuloy ang mapanitis po namin ang raya na kung saan ito nagpapalayo sa amin. Lord, hindi nyo tinitingnan kung lagi kayo nananamba, subalit tinitingnan nyo ang nilalaman ng aming mga puso. Kaya lilitan na nilalaman ng aming puso, nakikita ni Pulo. Mamatay man kami, hindi namin magamang bilangin kung ilan ang buhok po namin. Ba't ito'y nabibilang? Lord, karapatan po namin mag-work ang Holy Spirit po sa amin. Itakwil namin pagiging tao namin pagkus ang pagiging Diyos na buhay maniwari sa aming mga buhay kapuso at kaluluwa. Patuloy namin kailangan, patuloy mag-work ang Holy Spirit po sa amin. At tuloy lumambot ang aming puso at ulo. Katigasan, Lord. Patuloy kang mabutin yung mahabang kamay. Palambutin matitigas namin mga puso. Nang magawa po namin magpapababa po sa inyo sa aming sarili, sa kapwa namin. Higit sa lahat sa kapwa, mananampalataya po namin. Lord, hindi lingid sa inyo. May isa namang mananampalataya. Dahil pinatay ng kapwa namin mananampalataya ang kanyang damdamin, Lord. Sa isang masamang salita. Lord, tinuturuan na kami, Lord, diba? Marami na kayong mensahe nilarating sa akin. Mamagit ng pastor namin, pastor ay pastor dito Dorothy. Maging magiging Lord. Lord, hayaan mong hindi ako magsasalita ng matatagis sa salita dito sa harapan niyo. Dahil alam ko ninyo ang nilalaman ng aming puso, katigasan ng aming puso. Lord, maraming salamat sa katagumpayan. May binabahagi na naman sa gawain kung naitulog kayo po mga una sa akin. Kaya na binanggit ko sa Dorothy, kayo po ang mga una sa akin. Kaya yung kalimutan pagiging tao ko. Pagkos, pagiging Diyos na buhay manayari sa akin, maging sa aming kapatiran rito na sa akin. Maging sa pamilya po namin, maging sa nakapanood sa akin, kinikas na ba't po sa media, ba't sa kamay. At ito po sa amin, dalangin pasasalang pagdakilan po sa inyo, pagsamba sa pangalan po ng mahal na bugtong na Christ Christ, maging sa walang sawang paggabay po ng Holy Spirit, sa bawat sa amin. O Diyos ang mari. Amen. Amen.
So, sino pa nagagalak sa mga oras na ito? Nung pumasok pa tayo sa parambahan na ito, anong nararamdaman ng ating mga puso? Diwa? Dito sa ating kaluluwa. Gaya ng prayer mo natin, panimula. Actually, hindi ito mensahe dapat na i-request. Pagkamat 3 linggo na yata, pag-ato na yata ito. Hindi pala may masamang mangyayari sa ating panambahan dahil sa pagiging prideful natin. Maganda sana yung mensahe din na naihanda ko na nung last month. Itong matuwa po tayo dahil muli na naman yung puro asli dito sa atin. So, focus na pa tayo kayo. Huwag kayo pumuka sa akin. Isa rin ako makasalanan kagaya ng bawat isa sa atin. Yun nga lang, may kanya-kanya tayong pamamaraan ng paggawa ng kasalanan. Ulitin natin, 567 kasalanan. 500 sa Old Testament, 67 sa New Testament na kasalanan. Napakarami. Bakit ka mo? Dahil sa may pamamaraan tayo ng paggawa ng kasalanan. Isipan, sinasadya, at sinasadyang pagkakar. Sa panimula po natin, introduction, ika nga. 2 kinds of tigil mo kanta nga na. Sorry po Lord. Ayaw. 2 kinds of faith from who? Saan ba nagagaling ito dalawang uri ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng dalawang uri ng tao. Una, mga Hudyo. Anong meron ang pananampalataya ang mga Hudyo? By faith. Bakit kamo nagkaroon ng pananampalataya ang mga Hudyo? By faith. Dahil kung babalikan natin ang batas ni Moises, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya hanggang hindi ka natutuli sa laman o circumcise. Tanong ko nga rito, paano yung babae hindi man nasa-circumcise? Pero may bansa na sinircumcise sila. Ibig sabihin lalaki na ba magkakaroon ng pananampalataya? Sa Moses Law. Hindi sila magkakaroon ng pananampalataya hanggang hindi sila nasa-circumcise sa balat, sa laman. But ano naman pinagkaiba? Ano ang meron pananampalataya ang mga Gentile? Tayo na yun. Mga Gentile. Meron pananampalataya tayo. Totoong pananampalataya. Totoong pananampalataya. Bakit ka mo? Dito na pumasok si Lord Jesus Christ. Dito na pinalitan yung batas ni Moises. At saan ang Diyos mismo nagbigay sa kanila. Sa panahon ng mga Israelites, mga Jews. So, ba't nagkaroon ng totoong pananampalataya? Dahil sa ating mga Gentiles, tuloy ka man o hindi, meron nga dito eh. Once papalit ka ng pagiging Muslim, Muslim ka, hindi ka magiging Muslim agad ka na-circumcise. May kasama na ako na nasa trabaho na ng Muslim, nagpa-circumcise. So, binata na, hindi ka nagtutuloy. Now, ibig sabihin, tuloy ka man o hindi, circumcise ka man o hindi, may pagkakaroon ka ng pananampalataya. Okay, sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. Natatawag sa atin, may totoong pananampalataya tayo kaysa doon sa mga Hudyo. Bakit? Ang mga Hudyo doon nakasalalay sa pagiging Hudyo nila. Ayaw nila tanggapin Diyos na tagapagligtas si Lord Jesus Christ. Bagamat nakikita nila ito. Ba't tayo hindi natin nakikita? Nakabase tayo sa mga mensahe ni God. Kaya mapalad tayo, may mga isinayin si God, 40 manunulat ng kanyang salita. Century pa ng mga nakalipas. So, pasalamat tayo at dumating si Lord Jesus Christ, isinin sa atin si Diyos ang mga si Lord Jesus, nagkaroon tayo ng totoo pananampalataya. Gaya ng prayer natin kanina, ang tanong, may totoong pananampalataya ba tayo? Nakakalupad pa ka? Kasi laging umigira sa atin pagiging prideful natin. Actually, pag naging prideful tayo,
Ang piniperwisyo po natin, sarili natin. Pangalawa na lang yung kapwa natin, dagdag sa kasalanan natin. So, hindi pa itong picture ko. Picture ko, panimula pa lang ito. Now, dito na tayo sa binigay ni God. Ayan. Hindi dapat ito magiging preaching ko. May isa pa ako na ihanda preaching. But ito binigay sa akin yan. Parang sakto yung pangyayari. Napag-alaman natin. Kalibig. Nakakalungkot yung gano'n. God is for us. But ang tanong, nasa atin ba talaga si God? Sabi nga natin, oras-oras man tayo manalangin, oras-oras man tayo nananambat, oras-oras man tayo nagbabasa ng Bible, oras man tayo nakikinig ng preaching. At ang tanong, tinatanggap ba namin totohanan si God sa ating mga buhay? Yung pinaka-the best question natin sarili natin. Hindi po pwede makita tayo sa panama, ay, totoo, Christian to ah. Ang tanong, totoong Christian ba tayo? Ang tanong, may totoong personal relationship ba tayo kay God? May binigay si God na mensahe. Mga awit, iniibig kita o Panginoon na aking kalakasan. Ang tanong, iniibig ba natin si God? Masasabi lang po natin kung may nagbabago sa ating mga sarili. Kung yung pagiging prideful natin ay na unti-unting napapanipis po natin ito. Nagagawa na natin magpakumbaba kay God sa ating sarili, sa kapwa natin. At napipigilan, on the spot natin ang ating mga dila sa pagbubroadcast ng masasamang salita sa kapwa natin. Napipigilan natin pumatay ng kapwa natin sa pamagitan ng diwa, damdamin, ika nga. Pag nasaktan ng dila natin ang kapwa natin, napapatay po natin sila. Hindi sa lilimong katawan pagpatay, sa diwa mismo. Kung pagkakaunawain po natin ang mensahe ni God. Mga awit 2, verse 2, ang Panginoon ay aking malaking bato. Ba't ang tanong? Malaking bato ba nga talaga sa ating sigat? Ang aking kuta ay aking tagapagligtas. Ba't ang tanong? Tinatanggap ba natin tagapagligtas sigat? Aking Diyos, aking malaking bato, na sa kaniya'y manganganlong ako. Aking kalasan at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayo na mo. Mangyayari lang po ito kung kusa natin kalimutan ang pagiging tao natin at maniwari ang pagiging Diyos ni God sa atin. Huwag tayong maging bulaan, tagasunod ni God. Baging ako, huwag akong maging bulaan, preacher ni God. Dahil pinaunawa ni God sa ating mabigat ang kaparusahan niya sa atin. Matthew 18:3, verse 3. Ako'y tatawag sa Panginoon na marapat na purihin sa gayon, maliligtas ako sa aking mga kaway. Tanong, nakikipag-usap ba tayo kay God? Lagi natin pinaunawa sa ating God. Patuloy tayong magkaroon ng personal pakikipag-usap kay God. Pangalawa, una, prayer. Pangalawa, pagbabasa ng Mahal Bible. Pangatlo, pag-meditate ng kanyang mensahe. Pangapat, pagsasabuhay ng kanyang mga mensahe. Wala pong mawawala sa atin kung isasabuhay po natin ang pagiging Diyos ni God sa atin. Lahat ng mensahe na nababasa natin, na napapakinggan natin sa preaching, ay dapat may sabuhay po natin. Na may dalawang tao lang ako ibibigay sa inyo. Person. Una-una rito si King David. Lahat ng mga laban niya dahil pinagkakatiwala niya kay God, kay Lord Jesus Christ, ang kanyang mga laban, mga task na binigay sa kanya, na pagtatagumpayan niya dahil sa kay God. Ibig totoo, siyang naging servant ni God. Kung mapapansin nyo, si Esther, a young Jewish woman living in Persia.
isang babae, samantalang nung pinagbabawal. Sa panahon ng mga Israelite, pinagbabawal yung mga babae na mag-preach. But dito sa katawan ni Esther, siya ay naging matapang na harapin yung pinagagawa sa kanya ni God at napagtagumpay niya. Hindi tumima sa kanya ang anumang takot. Hanggang siya ay naging kapalit ng asawa ng hari ng Persia. Kasi yung original asawa ng Persia may nilabag na batas sa batas ng hari. So itinakwil siya bilang asawa. So doon na pangasawa niya, natagpuan niya si Esther na pangasawa niya. So lahat sa pagkasawa ni Esther sa isang sa Gentiles, nilabag niya ang batas ng Jewish. Ngayon hinahabol siya. But in true God, hindi nagtagumpay ang kasamaan niya laban kay Esther. Napakatapang na babae. Bakit? Nasa kanya si God eh. Now, ayan. Balikan naman natin. Dalawang apostol, dalawang John yan eh. Sinelis ko muna para magkamali ko. Isang John the Baptist, John the Apostle. Yan, John Bilabid. Tama, John Bilabid. Now, ang naging ano niya ay yung tinapon siya sa kumukulong langis. Na kung saan ay, siyempre mainit ko eh. Nabuhay, hindi nagwagi ang gawa ni Satan sa kanya. Bakit nasa kanya si God eh? Pinuprotektahan siya ni God. At pangalawa, hindi siya namatay. Hindi pa nakontinto. Yung nais pumatay sa kanya, isinin siya doon sa isang grupo o isang lugar na punong-puno na makamandag na ahas. But wala nagawa yung mga ahas. Naging ano yun wala sila nagawa ang mga ahas sa kanya. Bakit pinoprotektahan siya ni God eh? Now, kung tayo naman maging positibo tayo kay God, puprotektahan tayo ni God. Sino nakakaranas ng pagsubok rito? Sino mga hurot dito? Sino mga walang lisensya? Ako pala ay walang lisensya pa. Sino mga walang ikama rito? Ipagkatiwala nyo ang lahat kay God. Tama kitang pamamaraan? Prayer with action. Hindi pwede pag-iwala ng prayer with action. Kasi usually hilingan tayo nilo kung na pag-action. Parang yung robot. Buti pa yung robot, pinadito kumikilos eh. So now, ayun. Ito na, dito na tayo papasok sa ating His promise. Kung matutungayan natin, ayan, sa buong Holy Bible, may 810 promises. 8,010 promises. God to man to man, and even some from Satan. Stop muna tayo kay Satan. Pinaunawa sa atin ni God, dalawang klase pinagagalingan ng blessing mula kay God, mula kay Satan. Example po natin dito. Nung first week ng August, may nanghiram sa atin, kapatiran, pera. Mensahe ni God, ang sino man nangungutang sa inyo ay inyong pautangin. Pero kung palalawagin natin pangunawa, hindi sa literal na utang to. Kung sino man humingi ng kapatawaran sa atin itong patawarin. But kung idadaan natin sa literal utang, may umutang sa ating kapatiran, hindi natin malaman kung itong dahilan ang hindi niya pag-atin. Nung nakaraan Friday, na iniisip niya, baka ko similin na pinagpautangan ko doon sa church. Paunawan ni God, blessing. Blessing, yung nagpautang ka. Blessing sa nagpautang, blessing sa nagpumutang. Na paano magiging twist ito? Paano mo pupunta ang blessing kay Satan? Yun, binanggit natin, example, hindi ako nangutang, hindi ako umatin. Dahil sa inisip ko baka singilin ako na pinagkaputan. Ang nagawa, nagamit ni Satan para hindi ka magpatuloy. So nakasingit ang gawa ni Satan sa atin. So dun ang blessing na mula kay God napunta kay Satan. Dahil under sa salpi, under sa pride. So
So, yung papaunawa po natin. The Bible contains a number of God promises with estimates ranging from 3,000 to over 8,000. Bible study, God suggests there are 8,000 promises from Holy Bible, buong Holy Bible with 7,487 God promises sa iyong mga sa katuro. So, ba't itong promise na 7,000 mahigit? Kaakibat itong task. Kasi hindi natin mapapasa atin mga promises kung hindi natin susundin papagawa sa atin. Di ba, mga anak natin, paano kung mapapunta sa mga iPhone, mga gadget, kung hindi ako hihingi sa magulang ko? So, may mapagsasagawa. So, ganun po yun, dapat isagawa natin, harapin natin yung mga task, huwag natin talikuran. Now, may minsan, ayun. Korinto, mga taga-Korinto 1:20. Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo at sa Kanya ay amen. Ibig sabihin, totoo si Lord Jesus Christ mangako sa atin. Kahit nga tayo makasalanan, nananatili pangako niya sa atin kung tayo magbabalik doon sa Kanya. Nandun na yung pangako sa atin eh. But ang tao, pag nangangako, maraming pangako, walang pagsasagawa. Kaya pag tayo nangangako, wag na tayong mangako, isagawa on the spot natin. I-advance natin. Balik na rin natin pangyayari. So doon papasok yung mensahe ni God. Ang oo at amen. Hindi pinalagay rito makasakalit ibigay ko sa inyo. Sa ikakaluwa natin ng Diyos na sa pamagitan natin, binibigyan din ng talatang ito ang lahat ng mga pangako. 7,000 magiging pangako. Kung ang lahat ng pagtitiwala natin ay ibibigay natin kay God, isa magpakumbaba talaga kay hindi lahat mapapasa atin ang anumang kahilingan natin. Kahit sabihin pa natin, ipag-pray mo ako, hindi mangyayari po. Kasi dito papasok yung personal relationship kay God. Personal na pakipag-usap kay God. Personal salvation kay God. Dito rin papasok, magkaroon tayo ng hope. Dahil ang pinapunta natin dito, hindi yung mga blessing. Nandiyan na yun eh. Ang kaligtasan, huwag masayang sa atin. Kaya lagi natin prayer, masama tayo sa rapture. At hindi natin masapitin ang great tribulation. Mangyayari lamang yun kung totohanan na tayo magpasakop. Kaya Jeremiah 29:11. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Hindi pa natin binabanggit, alam na nila. Sabi ng Panginoon, mga planong ipapaunlad ka at hindi mga planong ipapahama. Yung umutang, blessing na sa kanya. Naging kapahamakan lang sa kanyang kaluluwa, hindi siya umatin. Dahil sinutang, kung yun naging dahilan. Ang masama pa nito, ang bawat isa sa ating binigyan ng free will. Huwag tayong maging diktador. May partner tayo sa buhay. Pag ayaw ko manambahan, huwag ka mananambahan. Isa ka na, bigot. Kung ayaw ko manambahan, hayaan mo manambahan yung partner. Kung ako may dahilan, huwag mo isipin may dahilan din siya para hindi manambahan. Huwag tayo maging diktador. Magpasalamat tayo, nagpapatuloy yung partner natin. Actually, kahit ako nakagawa ng kasalanan, bakit pinag-pray niya ako? Naunawan po ba natin yun? Mga planong nabibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan, lahat yung mawawala. Pag iyon ay sinabuhay natin, ang deception ni Satan. Lagi nakahanda si Satan sa atin eh. Now, dito na tayo sa case purpose. Ano ba ang purpose ni God sa atin? Na nagsasa Roma 8:28 na nagsasaad na sa lahat ng bagay na gumagawa ay Diyos para sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya. Tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, lahat tayo pakinggan natin ang pagtawag ni God sa atin. Tuluyan na natin palambutin ang matigas natin puso kay God. Once na kinalimutan ang pagiging tao natin, dito naririma humbleness kay God. Pag ito na sa buhay po natin, anumang purpose,
natin sa pagpapasakop natin kay God at pagiging Diyos ni God sa atin ay mapapasa sa atin. Ito may papasa atin. Walang patumanggi. Hindi mapapasa atin ito. Maging makatotohanan lang po talaga tayo. So, now, Episode 2:10. Na nagsasabing sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pang upang tayo'y magsilakad sa mga iyan. Kung babalikan natin yung paglilikha ni God, ang buong kalawakan, pinuuna niya, mga planet, pinuuna niya, kagubatan, lupa, dagat, mga isda, binigay na sa atin. Wala pa tayo. Ibig sabihin, advance yung promise ni God sa atin. Bago pa tayo naging tao, may ikakabuhay na tayo. At binigyan pa tayo ng authorization na pamahalaan yung mga binigay niya sa atin. Basta nagiging problema, dahil sa pasama ng pasama ang mundo, lahat ng binigay ni God, ginagawang lason para mapapadali ang ating mga buhay. Kung si God gusto mumaba ang ating buhay, si Satan gusto miksi ang ating mga buhay. Tingnan mo mga bata, nagkakandamatayan po sila. Yung hindi mo ninayos na magkasakit ng cancer, on the spot nagkaka-cancer siya. Bakit? Sa deception ni Satan, about gamot. So, ganun ka-prideful. Kaya maging be watchful po tayo sa totoong nangyayari sa mundong ating ginagalawan. Hindi na tayo gumagalaw dito na wala na hindi natin anong nangyayari. Marami na nangyayari. Nagiging prideful ng mundo ating ginagalawan. Kaya, habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ni God na manumbalik sa Kanya, gawin na po natin to. Mamatay man tayo on the spot dito, nakakatiyak yung kaluluwa natin magkakaroon ng pangalawang buhay. Hindi lang tayo mananalagi doon sa pangalawang kamatayan. Matutulad tayo. Mas maganda pa nga yung mga hayop, hindi na sasapitin yung pangalawang kamatayan. Pero tayo sasapitin po natin yung pag nagmatigas tayo. Okay, God. Now, dadako tayo sa awat 38 na tumitiyak na gagawin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa atin. Walang pangako na hindi gaganapin ni God sa atin. Maging makatotohanan na po talaga tayo. At higit sa lahat, always tayo makipag-usap kay God. Sabi nga ni God, kung ako iyong hanapin, saan man kayo naroon, ano mang ginagawa ito, ay ako'y paparoon sa inyo. Ibig sabihin, pakikinggan tayo ni God. Dito nga papasok yung private, nakipag-usap, hindi na sa liti mong room. Kahit saan ka na lugar, kahit nasa sasakyan ka, kahit nasa CR ka, ako madalas mag-pray noon sa CR, dahil sa mga domestic, pero nangyayari ang pinag-pray. Kasi when nababasa ni God, doon nilalaman ng puso ng bawat isa sa akin, ikaw ba'y totoo sa akin makipag-usap? Kaya kung nataniman tayo ng dakilang pag-ibig ni God, extend natin ito sa kapwa natin. Hindi natin may extend ang pagmamahal natin sa kapwa natin, kung mananatili, pagiging prideful natin. Ito ang humahadlang sa ating tandaan. Ito ang naging trigger kay Satan para maging rebellious si Satan kay God. Jeremiah 5. Nabalik. Nagpasan ko na. His provision. Ano ang mga provision? Sino nakatanggap ng mga provision rito? Ngayon napag-alam naman ako kanina ba yun? May dumating kapatiran. Ano bang provision to? About sa mga pagsubok na pagtagumpayan ninyo. Sino nakapunta sa pulo at may positibong outcomes si God? Tandaan po natin, ang bawat prayer na isinisin natin, pinagpa-pray ng mga prayer warrior, kakaroon po ito ng katubunan. At hindi rin sa pinag-pray na tayo, dapat mag-pray din po tayo. So, iyan po, pinaunawa ni God, kanyang provision sa atin. Yun nagiging kapalit kung nagiging totoo tayo kay God. Nagsasabing at tutugunan ng ating Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Magpatuloy po kayo na ang lahat, kaya na sinasabi natin, yung nag-aalala, nakakalungkot kasi ito nag-trigger din
at nadugtungan pa sa masama salita about sa ikama. Magpatuloy po tayo. Huwag tayong kasi ang sisitan, tayo nananambahan ay tumitrigger, double time sisitan sa atin kaysa doon sa hindi nanambahan. Immune na sila sa paggawa ng kasalanan. But tayo, naunawaan natin na may pagsubok pala sa atin sigat na dapat natin harapin at ipagkatiwala talaga natin kay God. So, lahat yung mga nananais nyo, ang mga ikama nyo, magiging lagi namin panalangin sa inyo, naisin kayo ng mga Arabong amo, ikapil kayo, mabigyan kayo ng ikama, maging legal workers muli kayo, nasabi ang kahilingan yung blessing na mula kay God ay tuluyang maibigay sa inyo. Huwag kayong manatili sa pagiging illegal worker. Dahil may nilalabag po talaga tayong batas ng tao na aayon sa batas ni God. Magbasa po tayo ng Holy Bible para maunawaan po natin. Sabi nga natin kulang po tayo sa kaalaman, pero pagiging Diyos ni God, sobra-sobra sa kaalaman. Kaya ibigay lang po natin ang buong pagtitiwala kay God. Nang sa lahat ng iniisip natin imposible, magiging posible. Tingnan pa Diyos, hiningi kong kontrata. Ako lang po may kontrata sa karamihan ng Pilipinong empleyado ng kumpanya namin. Nag-iisang may kontrata. 5 taong piniling Nagkapatiran, 4 na taon Hindi pinag-uusapan tagal. Ito yung kasi pinapractice natin, sinusubok tayo ni God. Kung totoo tangga tayo, tumalapit sa Kanya. Oras-oras matitang banggitin. Hindi tayo magsasawang banggitin hanggat hindi natin mapapagtagumpayan. Now, Matthew Pakipan. Matthew 6:31. Kaya huwag mag-alala nang magsasabi, ano ang aking kakainin o ano ang aking inom. Yung mga ibon nga Actually, yung mga ibon, binibigyan ko ng kapsa, ayaw kumain. Gusto yung kubos, hindi tuturo kong kubos. At ayaw yung kapsa, yung bigas. Siguro malalaki kasi yung bigas Siguro baka nahirapan sila tumuka. Pero sobrang goto sila, nauubos na rin nila, nasasanay sa kapsa. Kasi may mga kapsa na kami na, sa akin, hindi ko kinakain yung kapsa, yung ulam na. Binibigay ko sa ibon yung bigas, yung kanin. So, yung kung ang ibon, nabubuhay, ano pa kaya tayo na tao na hindi mabuhay? Anong ating kakainin o ano ang ating iinumin? Ano ang aming isusuot? Hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibigay sa atin. Ito yung life verse ko. Yes. Kasi noon, naghahanap ako ng panambahan. Bagamat, binigay sa akin yung double extra income sa loob ng 10 years. Hindi kayo mapaniwala, regular po akong part-timer job. Part-time workers. At regular yung sahod ko, hindi nadidelay. Blessing mula kay God. But, nung minahanap ko ang panambahan, inalis ni God. Pero hindi ako nagtampo. Pinagpasalamat ko. Bakit? Natupad ang kailangan ko. Makapagpanambahan muli. Kasi mas matindi ang blessing pag inuna natin si God sa ating mga buhay. Bagamat maliit ang sahod ko, kahit hindi ako nakakaroon ng problema o pinansyal. Pamilya ko, madali ko silang pakiusapan. Kasi ang tao, habang lumalaki, ang dumarating sa kanilang pang-araw-araw buhay, wala silang kasiyahan. Okay lang mag-grow up ka sa dahil huwag lang maalis ang pananampalataya kung kay God. Kasi si God ang magbibigay sa akin. Kung mananatili tayo kay God. Yes, Korinto. At 9:8, at kayang pagpalain kayo ng Diyos ng sagana upang lahat ng mabagay na lahat ng oras na taglay ng lahat ng iyong kailangan at sumasagana kayo sa bawat mabuting gawa. Unang-una, sa dila. Pangalawa, sa isip. Pangatlo,
sa puso. Silang tatlo magkakaibigan. Lagi natin binabanggit. Dahil ito, tools ni Satan sa ating katawang lupa. Hanggat walang connectivity ang Holy Spirit sa spiritual man natin o kaluluwa, hindi magkakaroon ng guard ang ating puso't isipan, dila. Kung wala tayong magandang babanggitin, manahimik na lang po tayo. Mas magandang sabihin, puri kang kasama. Of course, wala akong nasasaktan na tao. Kasi pag pinugtas natin ang mga dila natin, hindi na natin namamalaya. Unti-unti sumisingat si Satan. Kung anong babanggitin na ating dila, ang puso ang nasa atin yun. Una lalabas yun, isipan, dila. Sabi nga, ang tanong ni Kuya, yung pagkain, yung dugo, yun. So, nililis na po yung mga lahat ng pagkain na susubo natin. Nililis na po ni God. At ang pala ni God, yung ilalabas ng ating dila ang nakakasama sa atin. Walang mawawala po tayo sa atin kung pipigilin natin ang mga dila. Yung pagsasalita ng I love you, isang uri ng pagsasamantala. Nalalaman natin, mas maigi, huwag kang magsalita ng I love you. Ang gawin mo, pauna ipakita mo siya, yung may pag-aaksyon. Doon makikita, ay mahal akong tao nito, kahit walang iya ito. Pero kung nagsasalita ka, hanggang salita lang po yung panay kasi nung ito nagagamit sa manglobo tayo ng may karelasyon tayo, may asawa na tayo sa iniwan natin, may kakaroon tayo. Ano masama ba nito? Susunod dyan. Pinagmamalaki natin, may karelasyon ako nito. Ibig sabihin, pinagmamalaki natin yung kasalanan natin sa harapan. Hindi na tayo nakahiya kay God, hindi pa tayo nahiya sa kapamilya natin. So, napagano'n. Kaya mag-iingat po tayo sa, mas maganda na yung sabihin I hate you. Ibig sabihin, pinakita mo, galit ka sa kanya. Tapos tatangin sa kanya, sa iyo, ano ba pinagalit mo? So, mag-uusap kayo. Ganun po yun. Naging positibo tayo sa, ang negatibo kasi, nagiging positibo yan kung pagaganahan natin ating isip, hindi logic. Sa ating logic, pero kay God, hindi logic to. Revelation. Walang logic kay God. Sa tao ngayon. Kasi mababa lang ating panguna. But God, hindi natin maarong ang kanyang karunungan. Iyon ang ano natin, yung nasa pag-closing na po tayo. Observation pa daw. Observation pa daw. Observation yung tatlo yan. His Francis, His purpose, His provision. Bali, conclusion. Huwag natin hangarin na maging conclude agad ang ating buhay na hindi tayo nakakilala kay God. Binalik po natin yung kaninang Roma 8:31 na kung nagsasabi kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Yung nakakaranas ng mga problema about sa kanilang work, about sa mga ikama, ipagkatiwala po natin kay God. Mangyayari at mangyayari sa atin yan. Mapapakinggan ni God ang ating mga kailangan sa Kanya. Dahil ang gusto ni God, magpatuloy kayo ng kaya nga silid tayo ni God dito sa ibang bansa eh. Ano bisahin ka? Bisahin mo yung lupa na yung sinilanga at pumunta ka sa malayong lugar kung saan kita dadalhin. At doon, ipapahayag mo aking salada. Ang tanong, pinapahayag niyo ba salita sa nakakarami? Ikinakahiya niyo ba si God sa nakakarami? Pag ikinahiya natin si God, hindi mag-work yung inside God. Ang sabi ni God, i-broadcast mo ang aking salita at ikaw ay pagpapalain, ikaw ay iingatan at 10 ng iyong pamilya. Damay ang pamilya natin sa blessing ni God, hindi lang tayo. Kaya ano pang gawin natin? Ibuhos na natin yung pagpapasakot kay God. Walang mawala sa atin. Bagkus, magkakaroon tayo. Hindi kung magkakaroon tayo, kaligtasan. Kaya hindi dapat na mawala sa atin ang hope. Conclusion, tadi. Challenge? Isaiah, kaya huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang mabalisa, sapagkat ako ang iyong Diyos, palalakasin kita at tutulungan kita. Ayun na rin sa kaninang verse. So, bigyan po natin buong pagtitiwala kay God. Ang mas masarap nito, every milliseconds natin, every day, patuloy kayo makipag-usap tayo. Hindi kailangan makipag-usap ng mahabang to. Kung dapat sabihin natin pangailangan natin, sabihin natin ilalapit natin kung may nakakaramdam tayo ng kahinaan,
Ihilingin natin ito kay God. Higit sa lahat ay pangunahan tayo ni God. Yung mag-work sa atin buhay ang Holy Spirit ni God. Filipos 4:6-7. Na nag-aalok ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananalangin sa lahat ng sitwasyon. Yun nabanggit natin, huwag natin aalisin ang pananalangin sa ating buhay. Nang patuloy tayong pagharian. Sama tayo mapunta, sa man bansa to, puntahan natin, ibiblis talaga tayo ni God. Ang naisip ko dapat ang inayawan ko yung Saudi. Inayawan ko yung Saudi. Gusto ko mapunta Australia, Canada, Japan. Pero yun pala, hindi ako pinayagang mapunta ron. Doon pala ako. Dito, dahil may chance na inalaan sa atin. Sige. Ang kailangan po natin, magkaroon po tayo ng Mother Church. Sa bayan, Pastor Bruna, Pastor Larry. Ang kailangan din po natin, magkaroon tayo ng extra bahay panambahan sa Katipi, sa lugar ni Kuya Richard, sa lugar ni ako, Cavite, na pamamahalaan. Ibig sabihin, nang patuloy tayo makapag-invite mga kaluluwa. Kasi hindi pa naman huli ang lahat eh. Hindi pa huli ang lahat. Matagal pa naman bumalik si God. So, ang mahalaga ay nakahanda tayo. So, wala tayong binabanggit kaya hindi nakakatawa. Ito pa naman, totoo ito nangyari. Ba't dumaan ito sa pagsubok? Na akala natin negatibo, yung pala positibo. Kaya dapat sumisigsag tayo. Paglabas ng sigsag, going straight. Yun ang ano. Yun ang mga nagiging talikala sa mga blessing na hinihingi natin. Kaya dapat naunawaan po natin yun. Hindi basta-basta, hindi undaspat na nasa. Depende na lang kung yung ibigay undaspat sa atin ni God. Yung binalikan po natin yan ulit. Susing talata, yan ano ang ating sasabihin bilang tugon ng mga bagay na ito kung ang Diyos ay para sa atin. Sino ang laban sa atin? Kailangan natin ay magpakumbaba ng ito. So, yan lang po. Diyan na po natatapos ang mensahe ni God. 45 minutes. Amen. God, salamat sa pagkakataon nito at matagumpay po natin ay tinulungan niyo po ako, may broadcast ng mensahe sa aming mga kapatira, sa aming pamilya, nakapanood dito, sa nakapanood sa Netflix. Maraming salamat sa panguna po namin ninyo sa amin at bagamat wala po ang aming Pastor Bruna, Pastor Irene at mananatili po kayo nasa sa amin kay Pastor Bruna, Pastor Irene. Maraming salamat. In His name, Amen. Okay, na-blessing po tayo sa napakagandang mensahe po natin dito po. Lord, maraming salamat po Lord sa mensahe. Dadako naman po tayo ngayon sa tithes and offering. Ano lang tayo kunting slides para po ano natin yung message po ni God about the tithes and offerings. Okay, amen. Yung message po natin about for the tithes and the offering is it start from, do we believe na saan po nang galing sa lahat po ng meron po tayo? All of these things that we have, everything we have, our skills, our talents, even our family, our joy, our happiness. So, lahat po nang mayroon po tayo, no? All of these things, we have only one source. And that is from God. No? We
yung source na yun, it says in Deuteronomy 8, chapter 8, verses 18, "But remember the Lord, your God, for it is He who gives you the ability to produce the wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors." Sa mensahe po na to, nakikita po natin that truly lahat po ng mayroon po tayo, everything is from Him. And kung yung wills po natin, maintindihan po natin, yung will from natin, hindi po nag-define po sa atin yun. Our value, our worth, yung value natin as a person, yung identity po natin, it's not the will that defines us who we are, no? Ano po yung nag-define sa atin? Yung identity po natin, mga kapatid, it's already, we have the new identity in Christ.